Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinasuhan na ng plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnayan sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos ng Congressman pa. Kinasuhan din ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang tatlong nagbigay ng pera, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Nairaffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso. Inaantabayan na kung maglalabas sila ng arrest warrant. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Itinuloy nga ng Ombudsman yung ininunsyo nito na paghahain ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, batid nila na mainit yung debate tungkol dito pero sana raw ay mamayani ang batas at datos at may pagkakataon naman na depensahan ni Senador Marcoleta ang kanyang sarili sa harap ng Sandigan Bayan. Kasong plunder o pandarambong at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga nasa gobyerno ang mga isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos ng kongresista at bago ang campaign period nang tumakbo siyang senador noong 2025. Kinasuhan din ang mga nagbigay ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ayon sa panel ng Ombudsman na nag-imbestiga sa laki ng 75 million pesos ay hindi na ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob kundi katiwalian na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, lampas sa 50 million pesos na halaga ng itinuturing na plunder sa batas ang kabuuang halaga ng perang nakuha ni Marcoleta sa serye ng mga transaksyon. Plunder na rin nila ito kahit pa pribadong pondo. Itinuloy ang paghahain ng kaso sa kabila ng 3 araw na malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo o INC para tutulan ito. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga kinasuhan pero dati nang sinabi ni Marcoleta na gawa-gawa lamang at imbento ang mga asunto para patahimikin siya. Itinanggi na rin ni Defensor na may kapalit ang kanyang donasyon at may sabwatang naganap. Sabi ng Ombudsman, hindi naman nila maaaring balewalay na lamang ang ebidensya ng 75 million pesos na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Statement of Campaign Contributions and Expenditures o SOSE. Dagdag ng Ombudsman, sa isang pag-amin ni Marcoleta ay binanggit pa nitong utang na loob ito. Ang isang nagsisilbi sa gobyerno nila ay dapat ay walang utang na loob sa kahit kanino. At kung ito ang paliwanag sa pagtanggap ng pera, ito mismo ang gustong pigilan kaya ipinagbabawal yan sa mga batas kaugnay ng plunder at bribery. Sa raffle, napunta sa 3rd Division ang pagdinig sa kasong plunder habang sa 1st, 4th at 6th Divisions ang pagdinig sa mga reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ang mga mahistrado ng mga dibisyon na may hawak ng kaso ang magdedesisyon kung kailan maglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder, samantalang bailable naman ang 3 iba pang kaso. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Vicky, tapos na ang office hours dito sa Sandigan Bayan pero nakatutok pa rin tayo dito sa 3rd Division dahil inaabangan natin kung magdedesisyon o maglalabas ng arrest warrant dahil ang impormasyon nga sa atin ay yung mga justices na magde-decide niyan ay nasa loob pa rin at patuloy silang nagpupulong. Ang 3rd Division ang may hawak ng walang piyansa na kaso nitong ni Senator Marcoleta katulad yan nung kaso ni Senador Jinggoy Estrada, Vicky. Joseph, may estimate ba tayo kung kailan nga ilalabas itong arrest warrant laban kay Senador Marcoleta? Vicky, depende talaga yan sa magiging desisyon ng mga justices ng 3rd Division. Yung kay Senador Estrada, Friday din naghahain ng kaso itong ombudsman pero lumabas yung kanyang arrest warrant Lunes na sa may pagitan ng Saturday at saka Sunday. Ang sabi sa atin dito kahapon, may mga naka-duty bukas kahit Sabado dito sa Sandigan Bayan. Pero mag-aabang tayo dito hanggat hindi tayo sinasabihan ng 3rd Division na umuwi na kayo, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. At kaugnay niyan, nasa Camp Crame naman si June Veneracion
kung saan naghahanda na ang PNP-CIDG na magsisilbi ng arrest warrant laban kay Senador Marcoleta kapag lumabas na ito. John, ano nang balita dyan? Vicky, anumang oras ilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta ay nakahanda itong ipatupad ng Philippine National Police. Sabi ni Police Colonel Alan Reyco, ang officer in charge ng Public Information Office ng PNP, ay nakahanda at nakalatag na yung kanilang protocol at sistema para sa mga ganitong pag-aresto. At kung sakaling sa Senado mangyari ang pag-aresto, ay makikipag-coordinate daw muna sila sa liderato ng Senado. Kadalasan ng PNP-CIDG ang nagpapatupad ng ganitong klase ng warrant, gaya ng mga naunang high-profile individuals na naaresto. At ang karaniwang proseso ay sa CIDG office dito sa Camp Crame, ginagawa ang booking procedure gaya na lang ng pagkuha ng fingerprint at mugshot, ganoon na rin yung medical examination. Pagkatapos ito ay saka dadali ng inaaresto sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant. Sa text message ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa GMA News bandang 6:24 ngayong gabi, sinabi niyang hintayin na lang muna ang warrant mula sa Sandigan Bayan. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa ibang balita mga kapuso, may nahuli kam na namang patok jeepney na pagewang-gewang. Kasunod lamang ng iniulat natin kahapon na jeepney na may nahulog na pasahero. Ang hakbang ng mga otoridad laban sa parehong jeepney sa pagtutok ni John Consulta. Rinig ang hiyawan ng mga pasahero ng patok jeepney ito habang nasa bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City gabi ng June 30. Pagewang-gewang kasi ang jeepney na puno at may 4 na nakasabit sa estribo habang humaharurot para maunahan ang sinusundang jeepney. Pinipilit kasi niyang i-drift yung jeep eh. Oo. So, left and right, pinipitik niya yung rear portion ng jeep para So, nagdidelikadong makatama siya ng ibang sasakyan, ng ibang motorista, or mahulog yung mga sakay niya or tumaob at magpaikot-ikot siya dyan. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang matunto ng mga enforcers ng LTO sa Hala-Hala Rizal ang jeepney na videohang nagdidrift habang puno ng pasahero. Nakaharap din ng LTO ang mismong driver ng jeepney at operator nito. Nahuli nga natin at na-impound itong mga jeepney na to na may mga kinasasangkutan na iba't ibang mga reklamo kagaya nga nitong mga reckless na ginagawa nila. Iniimbestigahan namin kung ano pa yung mga iba't ibang mga violations na nagagawa nila nung previously na nakarecord sa LTO. Tinututukan na rin ng LTO ang nakuhanan ng dashcam video na pagkahulog ng isang estudyante sa isa ring patok jeep dahil sa delikadong andar. Itong nakahulog ng pasahero, nag-issue kami ng show cause order. So naka-alarm na siya ngayon at pati yung registered owner. Sinuspindi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator ng jeepney at nag-issue na ng show cause order. Nakatakda ang hearing para dito sa July 14. Inuutusan din ng LTO na isuko ang license plate ng jeepney at isasailalim sa mandatory drug test at road safety seminar ang kanilang driver. John Consulta, nakatutok 24 oras. Teklo ang 3 fixer umano sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Quezon City at Maynila. Tukoy na rin ang mga otoridad ng mga kasabwat umanong empleyado ng LTO. Nakatutok si June Veneracion. 800 piso lang ang tamang singil sa pagproseso ng student permit sa LTO Manila West District Office sa Maynila. Pero ang 2 fixer umano na hinuli sa entrapment operation, naniningil ng 3,500 pesos. Sa hiwalay na operasyon, huli rin ang isa pang hinihinalang fixer sa LTO Diliman, Quezon City dahil sa mabilisang pagproseso umano ng driver's license sa halagang 7,500. Ganong 1,600 lang talaga ang tamang bayad. Further investigation revealed that one of the arrested suspects admitted he is in contact with LTO employee for the facilitation and processing of transactions in exchange of exorbitant fees. Sabi ng PNP-CIDG, alam na nila ang pangalan ng kasabot umunong empleyado ng LTO. Iniimbestigahan na siya ngayon para siya naman daw ang sumunod na maaresto. Nakakulong ngayon sa CIDG ang 3 arestadong suspect.
Sabi nila na set up lang umano sila. Pero hindi naman nila itinanggi na tumutulong sila sa mga gustong kumuha ng lisensya. At saka wala na po akong ibang pagkakitaan sir eh. Kaya naano rin ako ron. Magkano po ba porsyento mo dun? Mga 1K lang sir. Wala, nangyari na po eh. Nandito na ako eh. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, pananagutin din ang mga hepe ng dalawang opisina kung saan nahuli ang mga fixer. Itong dalawang to, ganyan pa rin nangyayari. Command responsibility nila yan, area nila yan. So, i-relieve ko sila today. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Umapela sa Korte Suprema ang ilang kaanak ng mga biktima ng Duterte drug war para ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang ganyang paraan ng kampanya kontra droga. Yan po ay upang hindi na ito ulitin sa hinaharap. At nakatutok si Bea Pinlac. Isang dekada nang nakalipas ng ilunsad ang war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Pero ang ilang kaanak at taga-suporta ng mga biktima ng drug war, binabagabag pa rin ng takot at pangamba. Natatakot din kami sa aming mga anak. Nangangamba, baka mangyari ulit. Noong 2016 na grabe ang nangyari sa war on drug. Kaya muli silang lumapit sa Korte Suprema para maghain ng manifestation and urgent motion for resolution. Hiling nila na agad matugunan ng kanilang petisyon na ideklarang unconstitutional ang drug war. Sana po ay ang Supreme Court ay hindi bingi sa aming mga daing na ito ay bigyan ng desisyon agad at kami po ay nagmamakaawa sa kanila. Mas malinaw na deklarasyon ang hiling nila na kung pagbibigyan ay makakasakop din sa mga susunod na administrasyon. Pwede pa po itong gamitin ng mga kapulisan natin para po sa kanilang operasyon. Kaya mahalagang talagang ideklarang labag sa batas, sa saligang batas ang war on drugs para hindi na po ito maulit. Pero tila may ibang tulong din ang petisyon kung pagbigyan. Pero kung madeklara po at unconstitutional yung drug war, mapapalakas po ba nito yung kaso nyo po sa ICC? Mapapalakas po, pero talagang separate po sila, no? O wag nating paghaluin. Kasi tanging Korte Suprema lang po ang makakadeklara na unconstitutional po ang war on drugs. Nais din ng mga petitioner na pagbigyan ang hiling nila na writ of amparo o yung remedyo ng hukuman para iutos ang pagbibigay seguridad sa pamilya ng mga napatay. Halos 9 na taon na nila itong nakabinbin sa Korte Suprema. Grabe po yung takot nila nung panahong pong yun. Gusto po ng petitioners ng proteksyon sa kanilang karapatan sa buhay, sa seguridad at sa liberty po nila. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang ilang kasunduan sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Pagpapalakas yan sa strategic partnership ng dalawang bansa. Mula roon, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Mel, inangat na sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Ang ibig sabihin niyan, mas pangmatagalan at mas konkretong kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa isang pulong ay nagpahayag muli ng suporta ang Canada sa posisyon ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea at pagkilala sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. I thank Canada for its vocal and consistent support for a rules-based order in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and in upholding the arbitral award as final and legally binding. We uphold the decisions and squarely back the decisions of 2016 that are directly relevant to the territorial waters and activities of the Philippines. Kaugnay niyan kung kaya lumagda ang Pilipinas at Canada sa Visiting Forces Agreement noong nakaraang taon at sa Mutual Logistics Support and Arrangement kamakailan. Bahagi yan ang pag-level up na ugnayan ng dalawang bansa sa strategic partnership.
Lumahok din ang Canadian Armed Forces sa balikatan exercises sa unang pagkakataon ngayong taon. Bukod sa depensa, palalakasin din ang pagiging trade partners ng dalawang bansa. Prime Minister Carney and I reaffirmed our commitment to conclude the negotiations for a bilateral free trade agreement this year, to increase our bilateral trade, stand against economic coercion, and build a resilient supply chain. We're making good progress. It's an enormous opportunity to deepen that partnership. We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions, by 2035. Great opportunities for our business. Habang pinaplansya yan, may mga napirmahan namang ibang kasunduan may kaugnayan sa energy at natural resources, pati sa kultura, turismo at labor at migration. Ang pag-angat sa strategic partnership na ugnayan ng Pilipinas at Canada, nataon sa pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Bagamat lilimitahan ito ang access sa Pilipinas sa mga pautang at iba pang tulong, hindi naman na ganyang grants o ayuda ang target ng bansa, kundi mga investment o puhunan na mas maiengganyo ng bagong income status. That means, in a way, that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that. And we will replace that with investment. And that, I think, is a very, very important development for the Philippines and its economy. Ngayong buong maghapon ng Biyernes, Mel, ay may serye ng mga pagpupulong ang Pangulo kasama mga pribadong kumpanya at mga negosyanteng may kaugnayan sa mining at energy at gayon din sa information technology at business process management. Lahat ng yan ay salayong makapanghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa at makalikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Mga kapuso, kapwa handa ang prosekusyon at depensa sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ang depensa, hindi nangangamba kung buksan man ang tax records ng vice at kanyang mister, gaya ng gusto ng prosekusyon. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Handa na ngayon pa lang ang testigong ihaharap ng prosekusyon sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Kasi ang understanding naman po natin, one witness, one trial day. No? Pero kung kaya na ho namin makapagsalang ng dagdag to something that we will do. Pero una muna sa agenda, pagka-convene pa lang ng impeachment court alas 2 ng hapon, ay maresolba agad kung magtatalaga ito ng ibang presiding officer. Gayun din kung bubuksan ang kahong may tax records ng bise at kanyang mister at kung papayagan ang private prosecutors na makapagtanong sa mga testigo. Ngayong araw ay isusumiti na rin ang listahan ng lahat ng testigong ihaharap ng prosekusyon sa susunod na linggo. Mukhang wala na talagang hadlang yung pagsimula ng impeachment trial sa Lunes. Kailangan talaga ay pakinggan ang ebidensya, tapusin ang proseso, huwag hadlangan. Ipinauubaya ng prosekusyon kay Duterte kung dadalo siya sa Lunes dahil hindi naman ito required. At the end of the day, we will leave it to the discretion of the impeachment court on whether or not to compel her to actually appear in person in court. Ang depensa naman, handa na rin. We're ready to go to trial then. And we are ready to go to trial now. Tayo naman sa defense, handa lang po tayo sa kung namang ebidensya na sinasabi nilang ilalatag nila. Nilinaw rin ni POA na posibleng hindi lahat ng 70 inilista nilang testigo ay ihaharap sa paglilitis. It will depend on the course of the trial, especially since in our case, we're the defense. So hintayin natin kung ano yung mga sinasabing ebidensya kuno na may lalatag ng prosecution. Tungkol sa pagbubukas sa BIR box, ang posisyon ng depensa. Sundin lang natin yung batas pagdating sa mga restrictions on disclosure. Wala po kaming tinatago at wala po kaming kinakatakutan sa box. Ang sa atin lang po ay pagsunod sa batas. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kalaboso sa Malabon ang lalaking nambablackmail umano ng dating nobya para makapangikil ng pera kapalit ng hindi pagpapakalat ng maseselang video nila. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senya sa complainant, daang-daang umakyat sa kwarto ang mga operatiba ng NBI Bulacan South District Office sa isang motel sa Malabon.
ilang saglit lang. Di na nakapalag ang suspect na inabutang nakahiga pa sa kama. Lahat ng sasabi mo pwede gamitin laban sa iyo, ha? Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang complainant matapos umanong mag-demand ng 20,000 pesos at pakikipagtalik ang kanyang dating karelasyon. Kakilala sila sa isang sa social media, which is the dating app. Ayon sa biktima, pag hindi siya pumayag sa gusto o hinihingi ng suspect na dati niyang boyfriend, eh kakalat ang mga masiselang videos at photos nila. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng suspect. Kinumpiska ng NBI ang cellphone ng suspect na naglalaman ng mga sensitibong videos na ipinanakot niya sa kanyang dating nobya. Kakasuhan namin sila ng violation of RA 9995, which is the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 in relation to RA 10175, which is the Cybercrime Prevention Act of 2012. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagtatapos ng 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o INC, sinabi ng kanilang tagapagsalita na si Edwin Zabala na naniniwala silang malinaw nilang naiparating ang kanilang mensahe. Ani Zabala, hindi dapat nagtatagumpay ang mga bumabaluktot sa batas para anya sa kanilang sariling kapakanan. Sa huling araw ng protesta kagabi, dumating din ang ilang personalidad kabilang si Senador Robin Padilla. Matapos ang programa, kanya-kanyang pulot ang mga ralista ng basura at kanila rin binaklas ang stage na ginamit sa pagtitipon. Abiso po sa mga rider, huwag basta sumingit sa ibang sasakyan. Sa Lubao, Pampanga, isang rider ang tumama at nasagasaan ng isang trailer truck. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Bago mag-alas 6 ng umaga kahapon, isang jeep ang kumanan at pansamantalang huminto sa gilid ng kalsada. Ang isang motorsiklong nooy nasa shoulder, nagdire-diretso at nasagi ang jeep. Tumalbog ang motorsiklo, tumama sa kasabay nitong trailer truck at nagulungan ang rider. Kuha ang video na ito sa barangay San Roque, Arbol sa Lubao, Pampanga. Nagtamo ng mga gasgas ang 31 taong gulang na biktima. Ngayon maayos na ang kanyang kalagayan. Tumalbog siya doon sa ilalim po mismo ng truck ay talagang posibleng magulungan siya. Well, in this case po ay tumalbog siya outward. Napakaswerte pa rin po at siya po ay ligtas. Patuloy ang paalala ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada, lalo ang pagliko at pag-overtake upang maiwasan ang aksidente. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ang biktima. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, Nakatutok, 24 Oras. Dinadalhan na ng notice ng impeachment court si Vice President Sara Duterte para humarap sa paglilitis na sisimulan sa Lunes. Nagpasabi na rin ang impeachment court sa prosekusyon na handa na ang Senado sa paglilitis. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, ipinadala ng impeachment court sa bise ang notice na ito na pirmado ni Senate President at Presiding Officer Sherwin Gatchalian. Ipinagbibigay alam sa kanya na ang kanyang paglilitis ay magsisimula sa July 6 ng alas 2 ng hapon. Sinasabihan din si Duterte na humarap sa korte pero pwede ring magpadala na lang siya ng abogado. Nagpadala din ng notice ang impeachment court sa House of Representatives para formal na ipaalam na handa na ang Senado sa impeachment trial. Nakahanda na rin ang session hall ng Senado kung saan gagawin ang paglilitis. Narito po ako ngayon sa session hall ng Senado at kung inyo po makikita ay iba na po yung layout dito. No? Yung mga upuan ng senador, imbis na nakaharap po doon sa watawat ng Pilipinas, ay nakaharap na po dito sa gawing likuran. At narito naman po yung upuan ng witness na may puting upuan. At meron hong mga upuan sa gawing kaliwa at kanan para naman po yan sa depensa at prosecution. Ayon po sa Senado ay handa na sila para sa impeachment trial
trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpulong din ang mga senador na uupo bilang senator judges. 8 majority senators ang dumating, 2 naman mula sa minorya, sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Matapos ang meeting, hindi na nagpaunlak ng panayamang karamihan. Matipid naman ang sagot ni Senador Erwin Tulfo. Basta ang pinag-usapan lang namin is all about impeachment. Binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng 2/3 vote ng senator judges para makonvict ang isang sumasailalim sa impeachment trial. Sa bilang ngayong 24 na senador, kailangan ng 16 na boto para makonvict. Ibig sabihin, kailangan lang ang 8 boto para ma-acquit. Sa hatian ngayon sa Senado, 13 ang nasa mayorya at 11 ang nasa minorya. Batay sa bilang na yan, ang 2/3 nito ay 16 na boto. Kaya kailangan lang ng 8 boto para ma-acquit ang bise. Pero hindi pa nagpapakita si Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, habang nakakulong naman si Senador Jinggoy Estrada. Kung makukulong din si Senador Rodante Marcoleta, 21 na lang na senador ang makakalahok sa impeachment trial. Pero may naniniwala kung 21 na lang ang makakadalo sa paglilitis, 14 na lang ang botong kailangan para makonvict ang bise. Kaya patuloy na mainit ang katanungan kung ano ang numerong pagbabatayan kapag bumoto na ang mga senator judges. 21 ba o 24? Sa ating saligang batas, very clear, no? 2/3 of all members. Of all. So, ang aking pananaw ay ang denominator ay 24. Okay. So 16 ang kakailanganin. Sa pagdarausan ng paglilitis, naglatag na ang mga miyembro ng media ng kanilang mga gagamitin sa paghahatid ng balita sa Lunes. Nag-ikot din ang ilang opisyal ng PNP Police Security and Protection Group sa loob ng gusali para makita ang paghahanda sa seguridad. Nagdagdag din ang pulis na magbabantay sa Senado. We're prepared to make sure that the proceedings will run smoothly. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. May malalim na hugot ang painting exhibit ni Solenn Heussaff. Sa gitna kasi ng nakakamangha niyang obra, ang malungkot na pinagdadaanan ng kanyang pamilya dahil sa amang nakikipaglaban sa demensya. Makichika kay Nelson Canlas. Bago ang feels ng painting exhibit ni Solenn Heussaff, pero ang ganda ng mga luntiang halaman, subject ng kanyang obra, may mas malalim na hugot. It's really using nature and foliage as a metaphor, as a language, and also as the visual. So it's about growth, and it shows how life is always shifting, always changing. There are dark moments, like there are brighter ones, and you just have to learn to step out into the unknown. That's the whole vibe of the exhibit. Inspirasyon niya raw sa ilan niyang paintings ang pinagdaraanan ng kanyang pamilya ngayon, partikular ang pagkalinga sa kanilang ama na may demensya. Memory fades away, so that's what this is about. And I feel like in a field of hortensia flowers, which is my dad's favorite flower, pero abstracted sila dito, I can find him still. Kasi he cannot recognize me and everything. Yeah, he's not completely disappeared. He's still there, but he's changing, evolving in his own terms, how life made it happen to him. So parang it's all about that. It's the landscape of growth within. He's here with us. He's alive, but he's not there. Alam mo yung dementia, syempre, is a very difficult disease. Mabuti na lang daw at kahit papaano ay may outlet si Solenn para ilabas ang pinagdaraanan. Pero habang nagkukwento siya ng ilang partikular na insidente sa buhay nila, ramdam ang pagiging emosyonal niya. There are good days. I wouldn't say bad. One time I went to my mom's house and then my dad looked at me and then he just started crying. And then he's like, "My daughter." So then I was super crying also. And then he looked at me again, tapos wala na. Ganun, parang... Yeah, he was there for like a split second. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, nagbabadya ang bagyong tatawaging Inday na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Sa datos na Pag-asa, huling namataan ang sentro ng typhoon na may international name na Bavi. Mahigit 3,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng Eastern Visayas.
Taglay na nito ang lakas ng hanging aabot sa 150 kilometers per hour at bugsong papalo sa 185 kilometers per hour. Posibleng mas malakas pa ito pagpasok sa PAR, maaring Martes po o Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nitong lumakas pa bilang super typhoon. Sa ngayon, pakanluran ang pagkilos nito, pero sa mga susunod na araw ay posibleng umangat ng bahagya. Nakikita rin ang Pag-asa na tutumbukin na magiging Bagyong Inday ang hilagang bahagi ng Luzon. Hindi pa naman ramdam ang bagyo ngayon dahil malayo pa. Pansamantala ring nawala ang epekto ng habagat. Kaya ngayong weekend, easterlies at localized thunderstorms ang makaka-apekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, sa hapon tataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, gaya ng Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. May mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Posible ang malalakas na ulan sa Leyte Provinces, Negros Island Region at Soc-Sargen. Halos ganito rin ang magiging panahon sa linggo. May malalakas na ulan na rin sa Mindoro Provinces, Western Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Caraga. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan lalo bandang hapon, kaya magdala ng payong kung may lakad. Mga kapuso, sa susunod na linggo, posibleng maging maulan na sa malaking bahagi ng bansa dahil yan sa habagat na palalakasin ng bagyo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago, kaya tutok lamang sa updates. Wagi an animated documentary film na 58 ng GMA Public Affairs at GMA Pictures sa 2026 Doc Edge Festival, ang pangunahing documentary festival ng New Zealand. Ang 58 na tumanggap ng Facing the Edge Award ay tungkol sa madugong Maguindanao Massacre na itinuturing na deadliest attack sa mga mamahayag sa kasaysayan. Bida riyan si Glyza de Castro at directed by award-winning filmmaker Carl Joseph Papa. Si GMA Affairs Executive Vice President Nessa Badalio naman ang tumanggap ng award. Nagsilbi ring wayfinder ang GMA Executive sa Doc Edge pitch saan minentor niya ang mga dumalong documentary filmmakers. Kilala ang Doc Edge Festival bilang isang Academy Award qualifying international documentary film festival sa New Zealand. Isa na namang historic win ang nagawa ni Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Wimbledon Championships. Siya po ang unang Pilipinang umabot sa third round ng anumang Grand Slam event sa Open era matapos talunin ang Australian na si Maya Joint. Nakuha ni Joint ang first set sa score na 3-6, pero bumawi si Ayala sa second set sa score na 6-2 at tuluyang dinomina ang third set sa score na 6-0 o 0. Tila pambawi rin ito sa pagkatalo ni Ayala kay Joint sa isang dikit na laban sa Eastbourne Open Final noong 2025. Sunod na makakatapat ni Ayala si 5-time Grand Slam champion Iga Swiatek ng Poland na tinalo na ni Ayala sa Miami Open pero tumalo rin sa kanya sa Madrid Open noong 2025. Target ng Amerika na palakasin pa ang alyansa nito sa Pilipinas, kabilang sa defense at maritime security at pag-alalay sa ating ekonomiya. Binigyan din yan ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines. Nakatutok si JP Soriano. Handa ang Amerika na i-level up pa ang tulong nito sa Pilipinas sa ilalim ni US President Donald Trump. Ipinarating yan ni bagong US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kagabi sa advance na pagdiriwang ng embahada sa ika-250 taong Independence Day ng Amerika. It is an honor of a lifetime to be appointed by President Trump to serve my country in Manila. I'm so excited to be here and elevate the United States alliance with the Philippines to new heights. Bukod sa tulong defense at maritime security, handa rin aniya ang Amerika na umalalay sa ekonomiya ng Pilipinas at magbigay ng ibang tulong na mararamdaman daw ng maraming Pilipino. Kamakailan lang ay nilagdaan ng Pilipinas at ng US ang pag-develop sa New Clark City ng isang Artificial Intelligence o AI hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Ika-80 taong anibersaryo rin ito ng bilateral relations ng dalawang bansa mula nang opisyal na ibalik ng Amerika sa mga Pilipino ang pamumuno sa bansa noong 1946. Sa kabila niyan ay nananatili ang obligasyon ng Amerika at Pilipinas na ipagtanggol ang isa't isa kung may armadong pag-atake dahil sa Mutual Defense Treaty.
Saklaw niyan ang pag-atake rin sa anumang sasakyang pandagat o panghimpapawid sa Indo-Pacific region, kabilang na ang West Philippine Sea o maging sa South China Sea. Under the MDT and through the Enhanced Defense Cooperation Agreement, our forces have built the kind of interoperability that cannot be improvised when it is needed most. That work continues and it matters more, not less, with each passing year. Dinaluhan ang pagtitipon ng iba't ibang ambassadors gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya at Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na nakapulong na rin ni Lepton bago ang pagtitipon. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inarchive na muna ng Sandigan Bayan 7th Division ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scam. Nakalipas na kasi ang mahigit 6 na buwan pero hindi pa rin natutuntun si Go kung anong ibig sabihin ng pag-archive sa pagtutok ni Rafi Tima. Noong Nobyembre, sinampahan ng ombudsman ng kasong graft si dating Congressman Zaldico. Kaugnay ito ng maanumalya umanong road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Ang sabi ng ombudsman, isa si Ko sa mga may-ari ng kontraktor ng proyekto na SunWest Incorporated. Si Ko rin ang umupo noong chairman ng House Appropriations Committee na pumanday sa national budget na sinasabing maraming irregularidad. Pero dahil makalipas ang mahigit 6 na buwan ay hindi pa rin mahuli-huli si Ko. Nagpa siyang Sandigan Bayan 7th Division na i-archive ang kasong graft laban sa dating kongresista. Ipinunto ng korte na 6 na buwan na ang lumipas mula nang ilabas nila ang arrest warrant pero wala pa rin sa kanilang kustudiya si Ko. Isinumite na rin daw ng NBI ang return on the warrant dahil sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila makita si Ko sa address na nakasaad sa kanyang warrant of arrest. Paliwanag ng National President ng Integrated Bar of the Philippines, normal ang mga ganitong resolusyon mula sa korte at walang kaugnayan sa merito ng kaso. It is a mere administrative order, in fact. Admin lang to na kung saan para yung mga korte natin is, yun na nga, hindi sila nakaklag, no? So kung halimbawa, hindi naman talaga mahuli-huli yung akusado, bakit ba nilalagay pa sa schedule ng korte yon? Di ba? Yung calendar niya. Oras na mahuli o mag-surrender ang hinahanap na akusado, madali raw itong muling ikalendaryo ng korte para simulan ang pagdinig. Pero dahil wala pa ito sa kanilang kustudiya, hindi nila masimulan ang trial. In this case, since he is deemed to be a fugitive from justice, so walang prescription to. Oo. Kasi kalaban ka nga ng batas hinahabol ka So kahit magtago pa siya ng ilang dekada pag nahuli siya, talagang he will be brought to answer before the Court of Justice. Maliit man o malaking kaso, ganito raw nakasaad sa guidelines ng court administrator sa mga kasong kriminal na oras na lumagpas na ng 6 na buwan mula nang mailabas ang arrest warrant at hindi pa rin naaresto ang akusado, i-archive muna ito ng korte. Actually, marami po mga cases, sir, na na-archive. Marami po. Noong Nobyembre, pinuntahan ng mga pulis ang mga bahay at kondo ni Ko para isilbisan ang warrant of arrest pero wala siya roon. Noong panahong yun din naglabas siya ng serye ng video kaugnay ng flood control scandal. Mula noon, hindi na siya nakita ng publiko. Noong namang Abril, nalaman ng gobyerno na nasa Czech Republic si Ko matapos daw siyang pigilang tumawid ng German border dahil sa kakulangan ng papeles. Ang huling impormasyon noon, nasa France daw ito at sinisikap umanong makakuha ng asylum doon. Sa isang mensahe sa GMA News, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na titingnan muna nila ang resolusyon ng Sandigan Bayan. Hiningan din namin ng reaksyon tungkol dito ang PNP, NBI at Office of the Ombudsman pero wala pa silang tugon sa amin. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sinabi naman ng abogado ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico na napirmahan na ng mga ito ang kanilang mga affidavit na gagamitin sa investigasyon laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Nagpunta si Attorney Levy Baligod at ang ilan sa mga bodyguard ni Ko sa Office of the Ombudsman para rito. Kahapon, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na naantala ang pagbuo ng kaso laban kina Romualdez at Ko dahil hindi pa napipirmahan ng 8 dating bodyguard ang tig-isa nilang affidavit. Sa 18 dating bodyguard na lumutang, ang affidavit ng 8 lamang ang gagamitin dahil sila ang may personal na nalalaman tungkol sa sinasabing pagde-deliver ng mali-maletang kickback sa mga flood control project.
Nag-aayon ng kontra sa laysay si ML Party List Representative Laila de Lima at iba pang mababatas laban po sa reklamo ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio. Kaugnayan sa isinampang reklamo ni Carpio laban kay de Lima at mga kapwa House Justice Committee members na sina Representative Jervil Luistro, Percy Sendanya at Shell Jokno, pati po mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Dahil yan sa illegal anilang paglalabas ng kanyang bank at financial transactions sa impeachment hearing nitong Abril. Kasamang naghain ni de Lima sa Quezon City Prosecutor's Office sina Jokno at Sendanya. Ayon kay Jokno, naniniwala silang walang basehan ng reklamo laban sa kanila. Sabi ni de Lima, hindi makaka-apekto sa impeachment trial ang naturang reklamo. Hinihintay pa kung magsusumite ng reply si Carpio. Kami ay naniniwala na wala naman talagang basehan ang kaso. Pero siyempre, ibibigay namin sa prosecutor, sa Quezon City Prosecutor's Office yung pagpapasya niyan. Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happening. Tonight is the night dahil makikilala na natin ang bagong miyembro ng Task Force Firewall. Yan si Callie na pagbibidahan ni Kylene Alcantara. Bago ang episode mamaya, masaya siyang winelcome ng cast sa isang cute video na pinusuan ng fans. Summer isn't over. Feeling sexy si Rian Ramos in her one-piece swimsuit. Nagbabakasyon ngayon si Rian sa Coron, Palawan. Dineklara ng World Health Organization ang pagtatapos ng hantavirus outbreak. Yan po ay matapos magnegatibo sa virus ang pinakahuling identified contact ng isang na-expose sa hantavirus. Nakumpleto na rin niya ang kanyang quarantine. Matatandaang pumutok ang hantavirus sa cruise ship na MV Ondios nitong Abril matapos dumaan sa Argentina. Ikinasawi yan ng 3 individual. 13 naman ang naitalang nagkasakit. Arestado ang isang kasambahay sa Quezon City dahil sa pagnanakaw umano sa mga alahas ng employer na nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Inaalam na kung may kasabwatang suspect. Nakatutok si James Agustin. Dinala sa Eastwood Police Station ng 28 anyos sa babaeng kasambahay matapos ireklamo ng pagnanakaw sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ang inarestong suspect, ninakaw umano ang iba't ibang alahas ng kanyang amo na nagkakahalaga ng mahigit 3.9 million pesos. Ayon sa pulisya, nitong Miyerkules yan nadiskubre ng biktima. Habang chinecheck nung may-ari yung kanyang mga alahas, napansin niya na maraming nawawala sa kanyang mga alahas. Tinawag niya ngayon ang kanyang kasambahay. Ito na ngayon yung suspect natin. Tinanong na may mga nawawala siyang mga alahas. Inadmit naman na kaagad niya na siya nga ang kumuha ng mga alahas. Hindi pa nababawi ang anumang alahas na nawawala. Sa investigasyon, posibleng dinala ito ng suspect sa Cubao na mag-day off siya noong June 20. Pinuntahan na raw ng pulisya ang bahay pero wala silang inabutan. Tinitingnan natin yung anggulo kung mayroon siyang kasabwat. Yung cellphone niya, kailangan pa nating alamin at with the consent pa rin ng suspect na ma-verify natin sa kanyang cellphone mismo kung meron nga siyang mga kasabwat dito. Sinampahan ng suspect na reklamong qualified theft. Itinanggi niya ang krimen. Hindi ko po yung ginawa, ma'am. Bakit po kaya kayo napagbintangan? Hindi ko po alam kay ma'am. Kasi ako lang naman po yung naglilinis doon sa taas. Bago ang insidente, nagkaroon ng dialogo ang pulisya sa mga kasambahay at security guard ng isang subdivision para paalalahanan sila kaugnay sa iba't ibang modus ng mga kawatan. Very vulnerable sila sa love scam. No, sa yung nag-i-establish yung mga kriminal na magandang kaugnayan dito sa mga kasambahay dahil sila ang vulnerable, sila ang ating kinakausap para maiwasan itong mga ganitong insidente. James Agustin, nakatutok, 24 oras. Tinawag ni dating Congressman Mike Defensor na panggigipit ang mga kaso laban sa kanila ni Senador Dante Marcoleta. Kaugnay ng 75 million pesos na donasyon niya at ng 2 iba pa. Nakatutok si Mariz Umali.
Hindi na mabahala si dating Congressman at DNR Secretary Mike Defensor sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na inihain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Persecution to, gusto nilang paggigipit, gusto nilang tumahimik. Lahat ng mga tumitira doon sa nangyayari ngayon na sinasabi wala pa rin nakikitang hustisya. Na yung ninakaw na pondo ng bansa, ayaw niyong imbestigahan. Martial law. Walang deklarasyon ng martial law, pero lahat ng mga kalaban, lahat ng mga nagsasalita, ginigipit. Kabilang sa defensor sa mga kinasuhan, kaugnay ng pagtanggap umano ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 ng 75 million pesos na campaign donation. 30 million pesos ang galing umano kay defensor. Katwiran ni defensor, walang batayan ang kaso laban sa kanya dahil ang kanyang donasyon ay pribadong pera, may deed of donation at may binayarang donor's tax. Hindi anya ito nagmula sa pondo ng gobyerno o nakaw na yaman. Giit pa ni defensor, nais daw siyang patahimikin dahil sa kanyang pagsasalita at panawagan para sa investigasyon sa mga paratang ng korupsyon. May kumausap pa raw sa kanya para tumahimik, pero hindi niya sinabi kung sino ito. 2-3 beses yan na may mga kaibigan, alam mo naman marami akong kaibigan din sa nakaupo sa administrasyon na tumahimik ka lang, wala na itong mga kaso. Tanong pa ni defensor bakit hindi raw kinakasuhan ang mga nag-donate din kay Pangulong Bongbong Marcos na ang iba ay nagkaroon daw ng pwesto sa gobyerno. Kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi sa kanya, 247 ang nag-donate dyan. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala. Sabi ni defensor, haharapin niya ang kaso. I will face this. And I am not afraid. I am not afraid because I know what I'm doing is right. Politically and morally correct. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Malacanang at ang ombudsman kaugnay ng pahayag ni defensor. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Arestado sa Laguna ang isang Canadian na wanted sa Cambodia at Thailand dahil sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. Nasagip naman ang 3 menor de edad sa kanyang bahay. At nakatutok si John Consulta. Pagdating sa lugar na ito sa Santa Rosa, Laguna, agad pinasok ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang bahay na itinuro ng kanilang asset. Cooperate, okay? Cooperate. Mr. Orville? Yeah. We're agents of Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, okay? Sit down, okay? Yeah. Sit down, okay? Just cooperate. Arestado ang 73 anyos na Canadian at sinagip naman ang 3 lalaking menor de edad na inabutan sa bahay. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, wanted ang suspect dahil sa mga reklamo ng pang-aabuso laban sa kanya sa 2 bansa sa Southeast Asia. May mga dati rin siyang kaso sa Thailand and Cambodia kung saan sinasabi sa Cambodia ay convicted siya for child sexual offense. So, nung pinasok nga natin yung bahay niya sa area ng Santa Rosa, Laguna, na tumambad sa atin yung mga minor de edad sa kanyang kwarto kung saan yung isang bata doon ay nakahiga pa sa kama katabi niya. Merong Interpol green notice ang suspect pero 2018 lang nakansila ang kanyang passport kung kailan nasa Pilipinas na siya. 2 beses na rin siyang inireklamo dito sa Pilipinas dahil sa pang-aabuso ng lalaking minor de edad. Na-involve sa pakikipagtalik sa mga minor na mga lalaki. Kino-consider natin siya na threat sa ating public safety and public interest, especially to children. Nakakulong na sa Immigration Detention Facility ang dayuhan na wala pa ring pahayag. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa trabaho market sa Maynila dahil kulang ang supply. Nakatutok si Jomer Apresto. Madilim pa lang, nagsasalansanan ng kanyang mga panindang gulay si Aling Florentina sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Hinango raw nila yan sa Divisoria kanina. Mula noong nakaraang Biyernes, kapansin-pansin niya ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay. Tulad ng sitaw na dumoble raw ang presyo ng kada bundle. Nasa 200 pesos kasi ito ngayon mula sa 100 pesos per bundle lang noong nakaraang linggo. 40 pesos naman ang itinaas ng Baguio beans mula sa dating 100 pesos ang kilo. Ang kamatis mabibili ngayon ng 80 pesos ang kilo mula sa dating 50 pesos. 20 pesos ang itinaas ng patatas na nasa 100 pesos ngayon ang kilo. Maging ang kalabasa, tumaas din ng 10 pesos at mabibili ngayon ng 60 pesos ang kada kilo. Ayon kay Aling Florentina, hindi kasi ganun karami ang supply ng mga nabanggit na gulay kaya malaki ang itinaas ng presyo ng mga ito. Kaya ang karamihan sa mga mamimili, tingin na lang daw kung bumili sa kanya.
talagang nagtitipid na rin yung mga tao. Noon, talagang as in, kuha lang ng kuha, pero ngayon talagang binabudget. Nagbabudget na talaga sila. Okay lang, nakakaraos. Ang mamimiling si Emily, basta na lang daw kumukuha ng kailangan niyang gulay. Hindi ko na iniintindi. Kuha na lang ako ng kuha. Hindi naman bumababa eh. Akala mo lang bumababa, lalo mataas pa rin. Kung may mga tumaas, may mga gulay din na bumaba ang presyo. Tulad ng ampalaya na 50 pesos ang ibinaba ng presyo at mabibili lang ngayon ng 70 pesos ang kilo. 40 pesos naman ang ibinaba ng bell pepper na nasa 160 pesos ang kilo. Bumaba ng 30 pesos ang sayote na nasa 50 pesos ngayon ang kilo. Habang ang repolyo nasa 100 pesos ang kilo mula sa dating 120 pesos. Wala namang paggalaw sa kada kilo ng iba pang gulay tulad ng carrots na nasa 80 pesos at talong na nasa 60 pesos ang kilo. Hindi naman nagkakalayo ang presyo ng mga gulay sa Trabaho Market kung ikukumpara sa price monitoring ng Department of Agriculture, maliban na lang sa presyo ng Baguio beans at sitaw. Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Matapos magbihis madre sa top rating Kapuso series na The Master Cutter, ilan pang disguise ang aabangan sa character ni Dingdong Dantes na si Atoy. Busy rin si Dong sa mga advocacy ng kanyang grupong Aktor PH. Makichika kay Nelson Canlas. Marami ang napaanak ng sinulid sa running post ni Dingdong Dantes noong weekend. Medyo naparami yung lakad yata sa Canada. Parang sabi ko nga kung kailan ako walang masyadong ensayo at kain ako ng kain, parang biglang mas bumaba pa yung timbang. Maybe because of sa kakagalaw-galaw siguro, sa kakagalaw-galaw. Tsaka sa kaka-taping parate, tsaka pero siyempre, again, ano yan may kinalaman talaga sa pagiging mindful lang talaga sa overall well-being. Samantala, iba-iba na ang naging disguise ng karakter niyang si Atoy sa top-rating GMA Prime series na The Master Cutter. Pero pagtiyak ni Dingdong, mas magiging exciting ang mga tagpo sa buhay ng ating bida. Pakatapos lang niya maging madre, so marami-rami pa ang mga kanyang kailangang pasuking identity para makamit ang mga mission niya. Wala pa tayo sa exciting part. Pero hindi lang sa mga serye abala si Dingdong dahil ang grupo niyang Aktor PH nagtaguyod ng isang proyektong nagsusulong ng magandang kalusugan para sa mga miyembro ng industriya. For the past 6 years, we have been focusing on the welfare of our actors, hindi lang physical welfare, kung hindi mental well-being din, pati syempre yung kanilang safety dun sa kanilang working space or sa aming working space. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya. Salamat, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok ang 24 oras.